Danilo, anak ka talaga ng tatay mo. Manang-mana ka salahin yung mga sugalero. Tumaya ka na naman sa loto. Nakatayo si Danilo sa masikip na kusina nila. Pagpasok niya pa lang, hinabol siya ng walis ng kanyang inang si Elsa. Ang ingay tuloy sa kanilang bahay. Matanda na siya, pero hinahabol pa rin siya ng palo nito. Paano mo nagawa ulit yun, Danilo? Kita ko na naman mga loto ticket mo sa bag mo. Halos kulang na ngang sinasahod mo, nagsasayang ka pa ng pera sa kalokohang to. Ilang beses na ba kitang pinagsabihan? Bahagyang napaatras si Danilo. Napakamot siya sa kanyang ulo. Hindi niya mapigilan ang tumaya sa loto. Kahit suntok sa buwan, pakiramdam niya, yun lang ang daan para yumaman sila. Nay, baka naman sa pagkakataong to, ako nang manalo. Hindi niyo naman po masasabi ang kapalaran. Katuwiran pa ni Danilo. Umiling agad si Elsa. Hindi, Danilo. Hindi pwedeng palagi na lang ganito, anak. Okay naman ang may pangarap. Sinusuotahan kita ron pero ang mangarap sa mga loto ticket? Anak naman, para kang umaasa sa wala. Mas malaki pang natatalo mo sa araw-araw sa pagtaya na yan. Sa tingin mo ba, bumabagsak ang pera mula sa langit? Alam mo namang mahirap kumita ng pera ngayon. Magkano lang bang sahod mo sa pagiging security guard? Pilit niyang nilambing ang kanyang ina. Nay, gusto ko lang naman magkaroon tayo ng magandang buhay. Kayo ng mga kapatid ko. Pagod na akong makita kang nagpapakahirap magtrabaho. At ayaw ko rin namang maging security guard buong buhay ko. Napailing si Elsa. At pagod na ako sa hindi mo pakikinig, Danilo. Hindi ka na nagtanda. Hindi tayo maaaring umasa sa swerte, Danilo. Kailangan nating magtrabaho para sa gusto natin. Kung gusto mong yumaman, hindi instant yun, anak. Kailangan mong dumaan sa hirap at magsumikap. Isinandal ni Danilo ang kanyang ulo sa balikat nito. Opo na. Sorry, nanay. Simula ngayon, makikinig na ako. Napawi ang pagkainis ng kanyang ina. Napalitan yun ng kalungkutan. Dahan-dahan itong ibinaba ang walis. Sa tingin mo ba, gusto ko to para sa'yo, Danilo? Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral. Kaso namatay ang tatay mo. Nagpapasalamat ako sa iyong tumulong ka agad sa amin ng mga kapatid mo. Gusto ko rin namang maabot mo ang mga pangarap mo. Makapag-asawa. Pero hindi naman sa pagtaya palagi sa loto. Ginagawa mo ng daily routine eh. Umiling si Danilo. Baka sakali lang naman po. Hindi rin naman po sumusobra yun. Hindi ko naman po gagawing bisyo ang pagsusugal. Kaunting taya lang po ang gusto ko sa buhay. Kasi malay niyo po, ako nang manalo sa susunod. Saka inaalagaan ko po ang numero natin. Kumawala ang kanyang ina sa kanyang yakap. Natawa na lang si Danilo. Alam rin naman kasi nitong hindi siya mapipigilan sa gusto niyang gawin. Hindi niya alam kung bakit nakikita niya ang kanyang sariling nananalo sa loto. Yun palagi ang laman ng kanyang panaginip. Kaya nga kahit kulang sa budget, hindi pwedeng mawala ang pagtaya niya sa loto. Nagpatuloy na lang siya sa trabaho. Isang security guard si Danilo sa isang grocery store. Maayos naman ang trabaho, pero hindi naman yon ang kanyang pangarap. Mabuti na lang araw-araw niyang nasisilayan ang babae na kanyang gusto. Hi, Bebe Loves! Nakangiting sabi ni Danilo nang pumasok si Mira. Napairap naman ang dalaga. Danilo, ang aga, digilan mo ako. Mahina siyang tumawa. Ang hirap kasi, mas fresh ka pa sa mga gulay at isda sa palengke. Napairap si Mira. Hindi ko alam kung may insulto ba ako o matutuwa sa sinasabi mo. Humalakhak na lang si Danilo at hinayaang pumasok si Mira. Kulang na lang, lagyan niya ng red carpet ang dalaga. Gustong-gusto niya talaga ito. Mas lalo pang bumabagay dito ang uniform nito bilang isang cashier. Ang linis tingnan palagi ni Mira at ang galing mag-ayos ng sarili. Pakiramdam niya, mas lalo itong nagpapaganda dahil inaakit siya. Future wife niya si Mira, sa panaginip nga lang, at lahat ng iniisip niya, ilusyon lang. Siniko siya ni Emilio, ang kaibigan niyang security guard din doon. Kaya hindi ka sinasagot ni Mira, tunog mayabang ka, ang baho pa ng banat mo. Nalaki ang kanyang mga mata. Anong mayabang? Pinapakita ko lang na tunay na ako. At saka, anong mabaho? Tama naman ako ah. Wala namang mas fresh pa sa Bebe Loves kong si Mira. Natawa na lang si Emilio. Napangiti na rin siya. Napatingin sa kanya si Mira at umirap. Buo talagang umaga niya kapag nakikita ito. Kahit madalas siyang sungitan, ayos lang sa kanya. Kung bibigyan lang siya ng pagkakataon ng dalaga, mas makikilala sana siya nito. Naging maayos naman ang daloy ng kanilang trabaho. Nang sumapit ang closing, inaya niya pa si Mira na ihatid. Pero hindi pa rin talaga nakalusot ang pagporma ni Danilo. Sila na lang tuloy ni Emilio ang sabay na umuwi. Nakasandal si Emilio sa counter.
Pauwi na at lahat, tumataya ka pa rin. Wala ka talagang sawa. Humalakhak si Danilo kahit na may bakas ng pagod ang kanyang boses. Alam mo, Emilio, kailangang panatilihing buhay ang pangarap. At ito pa lang ang tanging pangarap na malinaw sa akin. Napailing na lamang ang kanyang kaibigan. Tumingin ito sa mga numerong nilagyan niya ng marka. Yun naman palagi, kaya mabilis na lang niyang nagawa iyon. Parehong mga numero gaya ng dati. Kabisado ko na eh. Humahalakhak na sabi ni Emilio. Tumango naman si Danilo. Mga petsa sa mga mahalagang araw ng pamilya namin. Hindi masamang subukan. Baka ngayong gabi ang maswerteng gabi ko. Mapanokso ang tingin sa kanya ng kaibigan. Hoy, Danilo, ilang taon mo nang sinasabi yan? Hanggang ngayon, hindi pa rin naliligaw sa iyong swerte. Parang napaka-imposibleng makajackpot ka. Huminga siya ng malalim. Posible naman yun. Marami akong plano. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang pamilya namin. Yung ako na muna ang bahala kay nanay, na hindi niya na kailangan mag-alala muli tungkol sa mga bayarin. Gusto kong pag-aralin ang mga kapatid ko nang walang iniisip na problema sa parte ko. Tumango si Emilio. Mas malumanay na ang tono nito ngayon. Maganda naman yung gusto mo. Pero alam mo, hindi mo kailangan ng loto para mapaganda ang buhay ng pamilya mo. Lagi ka rin namang talo. Napabuntong hininga na lang si Danilo. Saglit na bumaba ang tingin. Alam ko, pero iba kasi Emilio. Ang pagkapanalo ng malaki, parang isang shortcut sa lahat ng mga pangarap na yon. Kasi kahit magkanda kuba-kuba na ako magtrabaho bilang security guard, hindi naman ako yayaman. Mananatili lang akong empleyadong sa sahod na nauubos ang kinikita sa mga bayarin. Si Danilo ang tipo ng taong mabilis mahumaling sa mga bagay-bagay. Hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Kaya ganun na lang ang pagtaya niya sa loto kahit pa mas marami ang talo. Tumango ang kanyang kaibigan. Naiintindihan ko, Danilo. Lahat tayo nangangarap ng isang bagsakang tagumpay na magpapabago sa lahat. Basta, wag mong hayaang maging tanging option lang yan. Sinalubong ni Danilo ang tingin nito. Hindi ko gagawin, pero sa ngayon, ito lang ang meron ako. At sino ang nakakaalam? Baka nakalinya na ngayong gabi ang mga numerong pinipili ko palagi. Muling tumawa si Emilio. Siguro, pero kung hindi ngayon, babalik ka lang din bukas na may parehong oras at parehong mga numero. Nilagay ni Danilo sa bag ang tiket. Magulo sa labas pero hindi napapansin ng mga tao ang pag-asa at pangarap na pumupuno sa maliit na loto outlet dahil sa kanya. Para kasi kay Danilo, higit pa sa isang sugal ang ginagawa niya. Kapag tumataya siya, parang may ipinapangako sa kanya. Sa bawat talo, mas nagiging matatag siya kahit wala namang katiyakan. Nagbibigay ng mga posibilidad ng isang mas maliwanag na bukas. Nang makauwi, sumalubong agad sa kanyang sirang tubo. Nako, kung hindi maayos to, lalaki ang konsumo natin sa tubig. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Sinabi mo pa, problema ko nga yan eh. Ayusin mo mamaya anak. Kumain ka na muna rito, alam kong pagod ka na. At alam kong tumaya ka na naman. Tumikhim si Danilo. Hindi po ah. Napairap na lang si Elsa. Wala rin naman itong magagawa kahit magbunga nga siya araw-araw. Hindi pa rin siya mapipigilan. Gusto niya lang namang lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa mga mahal niya. Sapagkat sa realidad, kahit ayaw niyang magmukhang pera, talagang hindi makakausad sa buhay kung walang maraming pera. Kinabukasan, inayos ni Danilo ang kanyang uniforme habang papalapit sa checkout counter kung nasaan si Mira. Wala naman masyadong customer kaya haharot muna siya. Kapag may pagkakataon, talagang palaging pagpapa-impress sa babaeng gusto niya ang nais niyang gawin. Hi Bebe Loves, akala ko kung anong problema. Yun naman pala, lumalakas ang tibok ng puso ko dahil may nakikita akong maganda. Napairap si Mira. Ang corny mo? Suminghap naman siya. Bakit? Normal lang namang maging corny sa taong in love ah. Saglit na sumulyap si Mira. Busy ako. Sakto naman, may dumating na isang mamimili. Umatras muna siya. Nang matapos si Mira, lumapit siya ulit. Hindi niya mapigilan magpa-cute. May pangako pa siya sa sariling kung hindi lang din si Mira ang mapapangasawa, huwag na lang. Sumandal si Danilo sa kalapit na counter. Desidido siyang baguhin ang tila kawalang interes sa kanya ng dalaga. Gumuhit ulit ang ngiti sa kanyang mga labi. Alam mo Mira, ikaw ang may pinakamagandang matang nakita ko. Parang nangungusap. May nakapagsabi na ba sa'yo niyan? Marahang napabuntong hininga si Mira. Halata ang inis sa mukha nito. Danilo,
Please, sinusubukan kong magtrabaho dito. Hindi patulan ng kalandian mo. Bahagyang napawi ang ngiti ni Danilo. Iniisip ko, baka pagkatapos ng shift natin, pwede tayong kumain lang dyan sa fast food restaurant. May halong iritasyon ang mga mata ni Mira. Danilo, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ako interesado. Bumagsak ang mga balikat ni Danilo. Gusto ko lang namang mas makilala ka pa. Alam mo naman sigurong halos 2 taon na kitang gusto at nagpapapansin sa'yo. Umiling si Mira. Danilo, mabait kang tao. Pero wala akong nararamdaman para sa'yo. Pwede ba nating panatilihing maging profesional kapag nasa trabaho tayo? Dahan-dahang tumango si Danilo. Oo naman Mira. Naiintindihan ko. Alam mo, gusto lang kitang mapangiti. Muling bumuntong hininga si Mira. Hindi ito tungkol sa pagpapangiti sa akin. Tungkol ito sa paggalang. Pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para makipag-boyfriend sa kahit na sino. Hindi lang ikaw ang ginaganito ko, pati na rin yung iba. Tumango si Danilo. Seryosong ekspresyon. I'm sorry kung naging hindi komportable para sa'yo. Namaya niyang katahimikan sa pagitan nila. Hindi naman nasabing binasted siya pero malungkot pa rin. Gustong-gusto niya si Mira, kaya masakit para sa kanyang matanggihan. Mag-focus ka na lang sa pagiging friendly. Kasi yun lang ang kaya kong maibigay sa'yo ngayon, marahang sabi ni Mira. Sa huling sulyap kay Mira, tumalikod si Danilo at lumakad palayo. Walang patumpik-tumpik pa, broken-hearted siya. Habang ipinagpapatuloy ang kanyang rounds bilang isang security guard, inulit niya ang pag-uusap sa kanyang isipan. Hindi talaga tumatalab ang alindog niya kay Mira. Pero ang lungkot na nararamdaman niya, alam niyang mawawala agad. Bukas, babalik pa rin siya sa kanyang kalandian. Ganun lang naman kasimple ang cycle ng kanyang buhay. At sa mga sumunod na araw, yun pa rin naman ang mga ginawa ni Danilo. Mga tipikal at normal lang na pagkakataon sa kanyang buhay, puwera na lamang sa isang araw na yon. Napasandal si Danilo sa dingding ng security office. Closing na pero hindi siya mapakali. Parang may hindi siya nagawa at nakalimutan niya kung ano. Kanina niya pa talaga nararamdaman yon. Ano bang mali sa akin? Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong niya sa sarili. Oh, ayos ka lang Danilo? Tanong ni Emilio nang mapansin siya nito. Umayo siya ng tayo. Oo, ayos lang ako. Patapos ng kanyang shift, doon niya naalala ang tungkol sa lottery draw. Mamayang gabi na pala yun, parang may invisible na puwersa na humila sa kanya patungo sa isang bagay na hindi niya lubos maisip. Hindi niya alam kung para saan ang kabang kanyang nararamdaman. Sa wakas, nang matapos ang kanyang shift, nagmamadaling umuwi si Danilo. Maingay sa loob ng bahay dahil sa kanyang maliit na kapatid. Mas lalo lang tuloy siyang nababalisa. Binuksan niya ang telebisyon at tumutok sa tamang oras para sa lottery draw. May halong kabat pangamba ang kanyang puso. Habang naglalabasan ang mga bola at tinatawag ang mga numero, nagbara ang hininga ni Danilo. 8, 16, 22? Numero niyang mga yon. Umahon ang pag-asa sa loob niya. Tumugma lahat ng yon sa mga paborito niyang numero. Yes! Bulalas ni Danilo, tumalon mula sa upuan. Nagawa ko na! Nanalo talaga ako! Nay, mayaman na tayo! Teka, huminahon ka nga anak! Ano bang sinasabi mo? Niyakap niyang kanyang ina. Nanalo po ako sa loto! Nanalo ako! Sobrang naiiyak na siya sa tuwa. Kinuha niyang tiket at hinalikan. Kukunin niya agad yun bukas. Kinabukasan, pumasok muna siya sa trabaho. Hindi niya naman pwedeng babayaan yun ng ganun na lang. Sinabi niyang magka-half day lang siya. Danilo, parang tuwang-tuwa ka. Tanong sa kanya ni Emilio. Mahina siyang tumawa. Oo pare, may maganda kasing balita. Sige, mauna na ako. Umuwi muna siya para makapagpahinga. Sobrang init din kasi sa labas. Nang makapagbihis na siya, kinuha niya agad ang kanyang bag. Ngunit nang dumukot siya sa bulsa upang kunin ang tiket, ang kanyang kagalakan, napalitan ng gulat. Sigurado siyang doon niya inilagay yon. Nilagyan pa niya ng plastic para hindi mabasa. Natatarantang hinanap ni Danilo ang piraso ng papel na hawak niya kahapon. Hindi to pwede. Nasaan na? Dapat nandito lang yun sa bag ko. Nanginginig ang boses na sabi ni Danilo. Binalikwas niyang mga unan, binaligtad ang mga muebles at pinagbubuksan ang mga drawer. Unti-unting naging galit ang kanyang mga kilos. Nangingilid ang kanyang mga luha sa pagkadismaya. Hindi niya mahanap ang loto ticket. Nay! Tawag ni Danilo, basag ang boses sa emosyon. John! Neri! Tulungan niyo ako maghanap.
Please. Lumabas ang kanyang ina sa pintuan. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Danilo, anong meron? Bakit ka sumisigaw? Ano bang nangyari? Nanalo ako, Nay, kagabi. Hindi naman panaginip yun, di ba? Nanalo ko sa loto. Pero hindi ko mahanap ang tiket. Hawak ko na yun kagabi. Umagos na ang luha mula kay Danilo. Hinanap ng mga kapatid niya yon. Bawat sulok ng bahay, hinanap nila ang tiket. Nahihimigan na sa kanyang depresyon. Pero kahit anong gawin nila, hindi talaga nila makita. Wala dito. Hinanap na namin ni Kuya dyan kung saan-saan. Huling sabi ni Neri. Napailing ang kanyang ina. Naglinis din ako rito, anak. Wala akong nawalis na loto ticket. Baka naman naiwan mo sa trabaho mo. Pinunasan niyang mga luha. Hindi ko naman po binuksan ang bag ko nung nasa trabaho. At hindi ko rin po sinasabi sa kahit na kanino. Naging maingat po ako. Napasubsob si Danilo sa upuan. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwala dito. Nakuha ko na. Nasa kamay ko na. Nanalo na ako tapos naiwala ko pa. Grabe namang buhay ito. Lumuhod sa tabi niya ang kanyang ina. Danilo, okay lang yan. Tahan na. Hahanapin natin. Hahanapin pa natin ang ticket na yon. Pabalik-balik si Jan. Halatang pagkadismaya. Saan naman kaya yun napunta, Kuya Danilo? Nahulog mo ba kung saan? Umiling si Danilo. Hindi ko alam. Baka sa trabaho o sa pag-uwi ko. Sobrang focus ako sa pagpunta rito. Na-secure ko na yung kagabi. Nakita niyo pang ang binalot ko sa plastic. Hindi ko naman alam na mawawala ng ganun. Pinisil ng kanyang inang kanyang kamay. Susundan namin kung saan ka nang galing, Danilo. Hahanapin natin. Ginugol nila ang natitirang gabi sa paghahanap sa grocery store na pinagtatrabahuhan ni Danilo. Maging ang mga katrabaho niya, nagtaka na sa kanya. Binaybay din nila ang ruta pa uwi at pagtatanong sa sino mang maaring nakakita ng lottery ticket. Pero napagod na sila, wala pa rin silang nakita. Walang silbang paghahanap natin. Tuluyan nang nawala ang ticket. Malungkot na sabi ni Danilo. Pasensya na, Danilo, mahinang sabi ng kanyang ina. Marahang hinawakan ni Jan ang kanyang balikat. Wala kang kasalanan, kuya. Malas lang talaga. Baka hindi talaga para sa iyong jackpot. Tanggapin na lang natin. Pinunasan ni Neri ang mga luha. Naiiyak na rin ako, pero sayang din kasi yun eh. Sana hindi na tayo maghihirap, di ba? Tiningnan ni Danilo ang bawat isa sa pamilya nila. Puno ng guilt at lungkot ang kanyang puso. Kahit nasa kanto pa lang malapit sa bahay nila, napahagulgul na siya ng iyak. Yun ang unang beses na umiyak siya ng ganoon. Pakiramdam niya, nagkulang siya at naging pabaya. Pasensya na kayo, naging pabaya ako. Sayang talaga. Garal ka lang boses, nasabi niya sa mga ito. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Hindi, Danilo, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Malalagpasan natin to, gaya ng lagi nating ginagawa. Saka, sanay naman tayo sa hirap. Okay lang yan, tumahan ka na. Habang pauwi sila sa madaling araw, kumapit si Danilo sa suporta ng kanyang pamilya. Pero alam niyang hindi siya makakatulog sa gabing yun. Sobrang laki ng espasyo ng panghihinayang na nananatili sa kanya. Kinaumagahan, umupo si Danilo sa mesa sa kusina. Nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Nakatitig siya sa tasa ng kape na nasa kanyang harapan. Muling nag-replay sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Daig niya pang sinumpa. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkabigo. Tahimik lang ang kanyang ina't mga kapatid. Walang nagtangkang magsimula ng usapan sa mga ito. Hindi ako makapaniwala na wala na. Naplano ko ng lahat, Nay. Babaguhin ko na sanang buhay natin. Malungkot na bulong ni Danilo. Marahang hinaplos ni Elsa ang kanyang braso. Nako, Danilo, wag mo nang isipin pa yon. Baka ma-stress ka lang. Nagkatinginan ang kanyang mga kapatid. Magkahalong simpati at pag-alala ang ekspresyong nakabalatay sa mukha ng mga ito. Seryosong nagsalita si Jan. Hindi makatarungan, kuya. Deserve mong pagkakataong yun. Pero wala na eh. Hinanap naman natin. Charge to experience na lang. Tumingala si Danilo. Namumugto ang mga mata mula sa magdamag na pag-iyak. Akala ko baka ito na. Alam niyo ba yon? Pera na. Naging bato pa. Ang engot ko talaga. Sorry, Nay. Down na down ako ngayon. Gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay at nanghihinayang pa rin talaga ako. Malas talaga. Ang kanyang ina marahang umiling. Danilo, hindi mo kami binigo.
Nagsusumikap ka araw-araw para alagaan kami at magtrabaho para sa amin. Kaya wala ka dapat pang hinayangan. Saka, baka kaya hindi talaga ipinagkaloob ng Diyos yon dahil hindi makakabuti sa'yo. Magtiwala ka, hindi ka ipapahamak ng mga plano niya sa'yo. Tumikhim si Neri. Oo nga kuya, huwag mong isiping malas ka. Walang malas at swerte. Tayo lang ang gumagawa ng kapalaran natin. Saka dapat tinataas natin kay Lord ano man ang gawin natin. Huminga ng malalim si Danilo. Salamat sa inyo. Sisikapin kong maging maayos. Marahang pinisil ni Elsa ang kanyang balikat. Kaya natin to, ano ka ba? Kahit wala yung jackpot na yun, magsumikap ka lang, matutupad mo pa rin ang mga pangarap mo. Naging may paraan, Danilo. Naranasan natin ang mga mahihirap na oras noon. At palagi naman tayong nakakahanap ng paraan. Ano pa bang bago ngayon, hindi ba? Tama ang kanyang ina. Walang mangyayari kung magmumukmuk na lang siya. Dumaplis na sa kamay niya yon, kaya hindi na siya dapat umasa pa. Salamat na lang talaga sa katatagan at suporta sa isa't isa. Nagkaroon ng pag-asa si Danilo sa gitna ng kawalan. Isang mapangwasak na dagok sa katinuan niya ang nangyari. Pero sa init ng yakap ng kanyang pamilya, natagpuan niya ang lakas upang harapin ang hindi tiyak na hinaharap. Nagpatuloy na nga siya sa trabaho, pero hindi niya na talaga mahanap ang dating sigla. Kapag napapadaan siya sa mga Lotto outlet, hindi na siya muling tumataya. Sumasama lang ang kanyang kalooban. Habang nagbabantay sa grocery store, natutulala na lang siya minsan. Nararamdaman niya pa rin ang pagkabigo. Hindi siya makapag-focus. Hindi niya nga napansing hindi na pala pumapasok si Emilio. Hindi mo alam? Umalis na sa trabaho si Emilio. Urgent daw eh. Lumawas ang pamilya niya sa probinsya. Sabi ng isa niya pang katrabaho. Umawang ang bibig ni Danilo. Grabe naman, hindi mo lang nagpaalam sa akin. Parang hindi ako kaibigan ah. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Suminghap siya nang makita si Mira. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hoy, Danilo! Pwede ba kitang makausap? Malumanay na tanong ni Mira, kahit gumuguhit ang inis. Lunch break niya naman, kaya pinaupo niya agad ito sa kanyang tabi. Sige, maupo ka. Sabay na tayong mag-lunch. Tipid siyang napangiti. Kung papaanong suntok sa buwang manalo siya sa loto, suntok din sa buwang kausapin siya ng ganoon ni Mira. Para tuloy biglang nawala ang kanyang mga alalahanin. Sinigang ang ulam ko. Luto ni nanay. Gusto mo? Nilagyan niya na lang ang box nito kahit hindi pa sumasagot. Tiningnan siya ni Mira. Mukhang hindi magandang mood mo palagi nitong mga nakarang araw. Okay ka lang ba? Natigilan si Danilo. Napansin mo yon? Agad namang umiwas ng tingin si Mira. Paano hindi ko mapapansin? Hindi mo na ako palaging iniinis at hindi mo na ako tinatawag na Beve Labs? Unti-unting lumawak ang ngiti ni Danilo. Sinong hindi mapapangiti? Ang babaeng 2 taon niya nang gusto. Napapansin siya at tunog nangungulila na sa kanya. So, gusto mong tinatawag kitang Bebe Labs? Tanong niya rito. Napairap si Mira. Ewan ko sa'yo. Mahina siyang tumawa. Kung ganon, full force na pala dapat ang panliligaw ko sa'yo. Mahirap na. Baka mamiss mo ako. Sinamaan siya nito ng tingin. Pero ngumiti lang siya. Kinikilig ang kanyang buong sistema. Kahit tingnan lang siya nito, kasal na agad ang tumatakbo sa kanyang utak. Iba talagang tama niya kay Mira. Pero hindi nga. Seryoso na. Anong problema mo? Nag-aalalang tanong ng dalaga sa kanya. Napabuntong hininga si Danilo. May nawala lang akong isang bagay na talagang mahalaga. Bahagyang kumunot ang noo ni Mira. Anong nawala sa'yo? Sandaling nag-alinlangan si Danilo. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang ibahagi ang ganoong personal na pagkabigo kay Mira. Pero gustong-gusto niya naman ang dalaga. Matindi rin ang kanyang kalungkutan at mas maganda kung may makakausap siya tungkol doon. Nanalo ako sa loto ng jackpot, pero nawala ko yung lottery ticket. Tahimik na pag-amin ni Danilo. Yung mga winning numbers, nakuha ko, pero ngayon, wala na. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mira sa gulat. Kaya wala ka pala sa mood. Sayang. Mataimtim na tumango si Danilo. Oo, umaasa ako, alam mo ba? Pakiramdam ko, yun lang ang tanging pagkakataon ko na makakapagpabago ng lahat para sa pamilya namin. Hinawakan ni Mira ang kanyang kamay. Hindi ko maisip kung anong nararamdaman mo ngayon. Pero Danilo, marami pang pwedeng mangyari. Ang bata mo pa oh. Hindi naman din magandang sumugal sa talagang sugal
Mas maganda kung paghihirapan ng mga bagay. Kaya pala, pinapahirapan mo ako sa 2 taon? Hirit ni Danilo. Natawa siya nang bumusangot si Mira. Mukhang may pag-asa na siya. Kapag sinagot siya ng dalaga, baka tuluyan na siyang makalimot sa nawalang swerte. Jackpot din naman kung magiging sila ni Mira. Napangiti si Danilo, naaantig sa pakikiramay ng dalaga. Salamat, Mira. Sana tama ka. Saglit na nag-alinlangan si Mira bago nagsalita. Danilo, bakit hindi tayo kumain pagkatapos ng shift natin? Libre ko na. Napangiti siya lalo. Inaaya mo ba akong mag-date? Kasi kung oo, ako nang sasagot. Naglalaan talaga ako ng budget kapag inaaya kita. Ikaw lang naman ang palaging tumatanggi. Napakurap-kurap si Mira sa gulat. Sige, kung anong gusto mong isipin. Gusto lang naman kitang ayain para hindi ka na malungkot. At yun na nga ang inisip ni Danilo pagkatapos ng lunch break. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan. Sa wakas, natapos ng shift ni Danilo. Nagsimula silang maglakad-lakad ni Mira sa mataong lansangan. Napuno ang hangin ng bango ng street foods. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso, nanlalamig pa ang kanyang mga kamay. Habang papalapit sila sa isang food stall, tinuro nito ang mga paninda. Umupo tayo dito. Anong gusto mo? Sinulya pa ni Danilo ang hanin ng mga ulam. Itong sisig na lang, pero ako nang gagastos. Umiling si Mira. Hindi na, ako na magbabayad. Maupo ka na lang. Umorder na si Mira at nagkasundo sila sa isang komportableng pag-uusap. Nawala ang kanyang mga kaba kanina. Natagpuan ni Danilo ang kanyang sarili. Tumatawa sa mga kwento ni Mira. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na magbabahagi ng mga kwento si Mira sa kanya. Ang sarap talagang tumambay ng ganito kapag gusto ko yung taong kasama ko. Pag-amin ni Danilo. Tumawa si Mira. Tigilan mo ako. Wala talagang araw na hindi mo nasisingit ang kalandian mo, no? Natutuwa akong napapagaan ko kahit paano ang loob mo, Danilo. Napangiti siya. Salamat, Mira. Kailangan ko talaga to ngayon. Thanks sa pag-comfort. Parang gusto ko na lang na araw-araw maging malungkot para may bonding tayong ganito. Napairap naman si Mira pero muling tumawa. Nagtagal sila sa kanilang pagkain. Hindi lang siya busog sa pagkain. Busog pa ang mga mata niya sa kanyang bebe loves. Para kay Danilo, parang isang date ang gabing iyon. Nang maghiwalay si Mira ng gabing iyon, nakita ni Danilo ang kanyang sariling pauwi ng may mas magaan na puso. Hindi niya inaasahan yon sa isang iglap, parang okay na ang lahat. Naka-recover naman si Danilo mula sa kamalasang yon dahil sa pamilya niya at kay Mira, nagkaroon ulit siya ng dahilan para magpatuloy. Kung wala ang mga ito, baka hanggang sa mga sandaling yon, iniiyakan niya pa rin ang nawalang loto ticket. Anak, day off mo naman. Sumama ka sa pagsimba kaysa maiwan ka rito sa bahay. Sabi ng kanyang ina. Tumayo siya agad nang matapos ang pagkukumpuni sa kanyang motor. Sige nay, maliligo at magbibihis lang po ako. Nang matapos niyang magawa ang mga dapat gawin, natagpuan niya na lang ang sarili papunta sa simbahan. Sumakay na lang siya sa tricycle, hindi rin naman sila kasya sa motor. Malayo pa sila, naririnig niya na ang tunog ng kampana. Maya-maya, nakarating na sila sa simbahan. Danilo, anak, i-let go mo ng mga alalahanin mo ngayon. Isuko mo lahat sa Panginoon para hindi na mabigat yung kalooban mo. Bulong ng kanyang ina. Napangiti si Danilo. Tinuruan sila ni Elsa na magtiwala sa plano ng Diyos. Iyon ang tinanim nila sa kanilang mga utak. Kaya kahit mahirap at maagang nawala ang kanilang ama, nananatili pa rin silang matatag. Sa loob ng simbahan, ang bango ng kandila at sampagita ang kanyang naaamoy. Bahagyang kumalma ang kanyang kalooban. Ipinanalangin niya sa Diyos ang lahat ng gusto niyang ipanalangin. Ipinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang buhay at humingi siya ng sign upang makita niya ang daan na dapat niyang tahakin sa kanyang buhay. Pagkatapos ng misa, nauna na silang lumabas ng bunso niyang kapatid na si Nicole. Tuwang-tuwang hinatak siya ng kanyang kapatid sa mga nagtitinda sa labas. Alam din talaga ng bata kung sinong hihilahin. Alam na alam nitong bagong sahod si Danilo. Kuya Danilo, pwede ba tayong bumili ng ice cream? Sige na, pati po sisiw na kulay blue. Pakiusap ng kanyang kapatid. Tumaas ang mga kilay ni Danilo. Hoy, tigilan mo ako ah. Noong nakaraan, nagpabili ka sa akin ng isda. Hindi mo naman inaalagaan ng maayos. Sisiw pa kaya? Magtigil ka. Mag-ice cream ka na lang. Saka, kakain naman tayo sa labas. May palaruan dun. Magsawa ka sa paglalaro hanggang sa gusto mo. Hindi nagsalita si Nicole, pero maiiyak na. At siya bilang mauwaing kuya, ibinili niya pa rin ang kanyang kapatid ng sisiw
Napailing na lang siya. Hayaan mo na, bata naman si Nicole. Pagbigyan mo ng bunso, natatawang sabi ni Elsa. Sinamaan niya ng tingin ng kapatid. Alam mo, kung hindi lang talaga kita mahal. Hinawakan ni Neri ang kanyang balikat. Kuya, kalma. Kasi simba mo lang sumasama agad ang ugali mo. Tandaan mo, nakikita ng Diyos ang mga... Hindi na natapos ni Neri ang sinasabi nang muntik niya nang maabot ito. Napakamapang-asar talaga ng kanyang mga kapatid. Walang araw na hindi siya ligtas sa mga kalokohan ng mga ito. Gayunpaman, kahit bigyan siya ng pagkakataong pumili ng pamilya, hindi niya ipagpapalit ang mga ito. Tanggap ng pamilya niya ang kanyang pagkatao, mula ulo hanggang paa. Kaya kahit nahihirapan, hindi siya kailanman napagod tulungan ang mga ito. Yun din kasi ang bili ng kanyang ama bago ito nawala. Gusto nitong alagaan niyang kanyang ina at ang mga kapatid. Lumipas ang mga araw, katulad nga ng hinuha ni Danilo, pinabayaan na nga ni Neri ang sisiw nito. Napailing na lang siya at pinagsabihan ng kapatid. Ikaw talaga, kaya hindi ko gustong bilhin to kasi ganitong gagawin mo. Sermon niya sa kapatid. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Alagaan mo na lang, 45 days naman yung mga ganyang sisiw. Magawang pininyahang manok sa birthday ni Neri. Umawang ang bibig ni Danilo. Hindi niya alam na mga ganoon palang klase ng sisiw ang tipikal na kinakain nilang manok. Hindi kasi siya nagpapabili ng ganoon sa kanyang mga magulang noong bata pa siya. Katulad ng sinabi ng kanyang ina, inalagaan niya nga ang sisiw na yon. Ginawa niya pa ng bahay at pagkain. Hindi niya palaging nakakaligtaan, nasisiyahan siya kapag nakikitang lumalaki ang manok. At ang ending, naging pininyahang manok na nga ang dating sisiw. Napangiti siya mismo ang nagluto. Magpapakitang gila siya sa babaeng gusto niya. Inimbitahan niya kasi si Mira. Kinakabahang inayos ni Danilo ang kanyang damit habang nakatayo sa labas ng bahay nila. Parating na si Mira, ipapakilala niya na sa pamilya niyang dalaga. Mira! Kumaway siya agad nang makita itong bumaba sa tricycle. Tinulungan niya agad ito sa mga dala. Nako, may dala ka pang regalo at mga soft drinks. Hindi ka na dapat nag-abala. Ngumiti si Mira. Ayos lang, bata rin naman ang magbe-birthday kaya pinilit ko talagang bumili ng regalo. Halika na, pasok na tayo sa loob. Medyo maingay dito sa labas. Paanyaya niya. Nilagpasan nila ang mga bisita nilang bata. 7th birthday iyon ng bunso sa pamilya, kaya pinag-ipunan talaga nila yun ni Elsa. Kaya may budget talaga sila para doon. Napansin agad siya ng kanyang inang abala sa pag-aayos ng mga pagkain sa lamesa. Oh, may kasama ka? Nay, ito po si Mira. Yung babaeng kasama ko po sa trabaho na matagal ko na pong nililigawan. Mira, ito naman ang nanay kong hinahampas ako palagi ng walis tambo. Pagmamalaki pa ni Danilo. Natatawang inabot ni Mira ang kamay ng kanyang ina. Sa wakas, nakilala ko rin po kayo. Aling Elsa? Umiling agad ang kanyang ina. Nako, ang pangit ng Aling Elsa. Mas lalo akong nagmumukhang matanda. Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Napakaraming nasabi sa amin ni Danilo tungkol sa'yo. Mga katulad ng anak ko, hindi mo dapat pinapatulan. Matigas ang ulo niyang si Danilo. Napakamot siya sa kanyang batok. Nay, sinisiraan niyo naman po ako Nagtawanan na lang ang dalawang babae. Dinala ni Danilo si Mira sa hapagkainan. Nandun sina John at Neri. Maya-maya. Wow, ang ganda ng girlfriend mo, Kuya Danilo. Kahit pangit ka. Biglang sabi ni Neri. Muntik niya nang maibog ang iniinom na juice. Anong pangit? Saka hindi pa ako sinasagot. Ikaw talaga. Bumalik ka na nga ron. Pinagtitripan niyo talaga ako. Parang hindi niyo ako mahal. Nahihiya siyang tumingin kay Mira. Nakangiti lang naman ito at nagpatuloy niya sa pagkain. Napabuntong hininga na lang siya. Baka biglang ma-turn off sa kanyang dalaga. Hindi pa niya makuha ang matamis nitong oo. Puro daldalan at tawanan lang ang kanilang ginawa. Nakaramdam si Danilo ng pagmamalaki at ginhawa habang pinagmamasdan si Mira na nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Masaya siya kapag magkasundo ang mga ito. Sa buong araw, patuloy na nagnanakaw ng mga sulyap si Danilo kay Mira. Namamangha siya sa madaling pakikisama ng dalaga sa kanyang pamilya. Kahit sobrang tagal ng kanyang paghihintay, pakiramdam niya ay sa tamang babae niya ginugol ang kanyang oras. Napabuntong hininga siya. Kailan mo ba ako sasagutin? Mahinang tumawa si Mira. Bakit? Naiinip ka na ba? Hindi naman. Sabi ng nanay mo, ikaw ang nagluto ng lahat ng pagkain. Kaya pala masarap. Napangiti siya. Paano pa kapag naging asawa mo na ako? Baka tumaba ka sa sobrang sarap ko magluto. Itinuro nito ang pininyahang manok. Paborito ko to at sa akin mo lang hinain.
Sabi ng mga kapatid mo, inalagaan mo raw ang manok. Mahina siyang humalakhak. Oo, ito kasing kapatid ko. Nagpabili sa akin ng sisiw na may kulay dun sa harap ng simbahan. Ginawang laruan pero nagsawa agad. Inalagaan ko na lang. Ayan, masyadong bida-bida at malusog na lumaki. Naging pininyahang manok tuloy. Malakas na tumawa si Mira. Natawa na rin siya. Mukhang gaganahan na siyang mag-alaga ng mga sisiw. Dahil kay Mira, iniisip niya nang gumawa ng paglalagyan ng mga aalagaan niyang manok. Ang ganda ni Mira, anak. Nakikita ko na kung bakit mo siya masyadong pinapahalagahan. Tsaka, mabait din siya. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Napangiti si Danilo. Salamat nanay, masaya po akong nagustuhan mo siya. Hinagabihan, inihatid ni Danilo si Mira hanggang sa bahay nito. Marahan niyang pinisil ang kamay ng dalaga. Nag-uumapaw ang kanyang puso sa tuwa at pananabik. Salamat sa pag-imbita sa akin at sa paghahatid, mahinang sabi ni Mira. Umiling agad si Danilo. Salamat sa pagsama sa akin. Ginawa mong masaya ang araw na to para sa akin. At nga pala Danilo, yung sagot ko sa tanong mo kanina, ngayon na. Kumunot ang kanyang noo. Ngayon na? Huminga ng malalim si Mira. Sinasagot na kita. Umawang ang kanyang bibig. Ano? Seryoso? As in, oo, sinasagot mo na ako. Tayo na? Napairap si Mira. Oo nga, boyfriend na kita. Tuwang-tuwa niyang niyakap ang dalaga. Sa sobrang saya ni Danilo, parang siya pang nag-birthday. Ang tagal niyang hinintay si Mira, kaya talagang hindi niya sasayangin ang pagkakataon na yon. Inspirado tuloy si Danilo tuwing pumapasok. Sa sumunod na sahod, bumili siya ng mga sisiw na kanyang aalagaan. Tuwing uuwi siya kahit pagod, inaasikaso niya ang kanyang mga alaga. Kapag wala silang ulam, doon na sila kumukuha. Ang hindi niya alam, doon na pala magsisimula ang magandang buhay na naghihintay sa kanya. Para saan po ito, Nay? Tanong niya kay Elsa nang may iabot itong pera sa kanya. Kanina kasi si Pareng Jun, bumili ng 5 manok sa atin. Sabi ko, hindi mo pinagbibili kasi pang personal lang na stock natin yon. Kaso ayun, kinulang sila ng karne sa handaan. Malayo pa ang bayan kaya pinagbigyan ko na. Bigla siya nakaisip ng isang bagay. Ang pagbebentang ganoon ng kanyang ina, tinuloy-tuloy niya na. Mula sa isang bahay ng mga manok, naging 2 na. Hindi niya inasahang magiging munting negosyo niya yon. Ang dami mo na palang alagang manok dito, mahal, sabi ni Mira nang bumisita sa kanilang bahay. Lumapit siya sa kanyang nobya at hinalikan ito sa pisngi. Oo nga kapag may bumibili, ayun, dagdag kita. Hindi ko rin inaasahang mahihilig ako sa manukan. Diba, isa palang tanong nakaraan, ngayon naman 2 na. Magaling ka naman palang humawak ng pera. Ang galing ng diskarte mo Namamanghang sabi sa kanya nito. Yumakap si Danilo mula sa likod ng kanyang nobya. Oo, bala ko nga rin maging supplier ng mga manok. Basta unti-unti lang. Katulong ko rin naman sina nanay pati ng mga kapatid ko. Paunti-unti ang ginawa niyang hakbang. Inaral niya rin kung paano mapapadami ang kanyang mga manok nang hindi inilalabas palagi ang puhunan. Nang pakiramdam niya nang kaya niya nang mag-alaga ng mga manok na mas marami pa, naghanap siya ng lupa na pwede niyang upahan muna. Sa wakas, nakahanap naman siya. Mas lalong dumami ang kanyang kita. Bumuntong hininga si Danilo. Tama kayang ginawa kong desisyon, mahal. Nag-resign ako sa trabaho. Ako, ayos lang pero paano ka? Nag-resign ka rin para suportahan ako. Paano kapag hindi ito gumana? Hinawakan ni Mira ang kanyang kamay. Ikaw, mukha namang maayos na ang kita mo sa manukan. Saka kahit anong mangyari, sasamahan kita. Tutulungan kita at hindi kita iiwan. Sinamahan na nga siya ni Mira. Kahit mainit, kahit mas madalas pa silang matanggihan sa ibang mga transaksyon. Kahit isang beses, hindi niya narinig magreklamo si Mira. Kung saan-saan na sila napapadpad para lang may kumuha sa kanila bilang supplier ng manok. Hanggang isang restaurant ang nagtiwala sa kanila, muling nabuhay ang pag-asa ni Danilo. Ate Mira! Bulalas ni Neri. Napatayo agad si Danilo. Tumakbo agad siya nang makitang umiiyak ang kanyang girlfriend. Pinunasan niya agad ang mga luha nito. Bakit? Anong problema? Malambing niyang tanong kay Mira. Kasi yung manok na hawak ko kanina, pinatakas ko. Hindi ko kasi kayang gilitan. Naawa ako. Gusto ko lang namang tumulong kasi marami pa kayong kailangang gawin. Tapos, inihintay ng mga pagsusuplayan natin. Natawa na lang si Danilo. Maging ang mga kapatid niya, natawa na rin.
Kailangan niya na talaga ng mga tao. Kaya lang, may pinag-iipunan siyang ibang bagay. Inalok kasi siya ng may-ari ng lupa. Sa susunod niyang bayad, payment niya na para sa lupa dahil ipinagbili na ito. Hindi niya naman mapakawalan dahil sayang. Marahan niyang niyakap si Mira. Pumasok ka na lang sa loob, Mira. Tulungan mo na lang sila nanay na manguha ng mga itlog at maglinis ng mga ipot ng mga sisiw. Kami nang bahala rito. Bumuntong hininga si Mira. Sige na nga. Akala ni Danilo tuloy-tuloy na ang swerte niya sa negosyo. Pero tinamaan ng sakit ang kanyang mga manok. Halos kalahati ng mga alaga niya namatay na lang na hindi man lang naibabalik ang puhunan. Sinubukan ko ang lahat. Bulong ni Danilo sa sarili, puno ng emosyon ng boses. Ang mga buwan ng pagsusumikap, masusing pag-aalaga at pamumuhunan, tila walang saysay habang nakikita ang mga alagang wala ng buhay. Wala siyang masisisi dahil kumalat na yon sa kanyang mga manok. Nilapitan siya ni Mira at marahang niyakap. Huwag kang mag-alala, babawi tayo. Alam kong naibigay mo na lahat ng pera mo sa lupa. Kung gusto mo, pahihiramin muna kita. Iniipon ko naman yung mga pinapasahod mo sa akin. Magsimula ulit tayo. Sumandal siya sa yakap nito. Hindi ko alam ang gagawin ko, Mira. Namuhunan ako ng lahat dito at ngayon. Hindi ka nag-iisa dito, Danilo. Susuportahan kita. Nangako ako, diba? Kaya natin to. Marahang sabi ni Mira sa kanya. Lumapit rin ang kanyang inang si Elsa. Tama ang girlfriend mo, anak. Parte ng negosyo ang pagkalugi. Bumangon ka ulit. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Danilo. Matatag ka. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang may pinakamalakas ang loob. Marami ka ng pinagdaanan. Ngayon ka pa ba matitibag? Maya-may nagsalita ulit si Danilo. Sa tingin ko, kailangan ko lang malaman ang mga susunod na hakbang. Masaayusin ko na sa pagkakataong to. Tumango si Mira. Tutulungan ka namin, Danilo. Paghanap man ng solusyon para maiwasan ulit ito sa hinaharap o magsimula ng panibago, nandito pa rin kami. Nang magsimulang lumubog ang araw, nakaramdam si Danilo ng bahagyang kislap ng pag-asa. Napapaligiran siya ng walang patid na suporta ni Mira at Elsa. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa hamong yon. Kaya ang tanging hiling niya sa Diyos, ipanalo na siya sa pagkakataong yon. Sa mga sumunod na araw, kasama niya ang mga ito. Gumawa ulit si Danilo ng mga praktikal na hakbang upang mabawasan ang epekto ng sakit sa kanyang mga natitirang manok. Natatakot siya pero susugal pa rin. Hindi lang siya ang napapagod, kundi ang mga taong sumusuporta sa kanya. Hindi pa tiyak ang daraanan, pero alam niyang malalampasan niya ang anumang mga unos na dumadating sa kanila. Bunga ng determinasyon at hindi pagsuko, muli silang nakabawi. Mas umusbong pa nga ang negosyo nila kaysa sa una. Nag-hire na siya ng mga tauhan. Mahal, ang sarap naman ng timpla mo sa inihaw na manok. Ang juicy kahit inihaw mo, sabi sa kanya ni Mira habang pinapapak ang kanyang niluto. Sinubuan naman siya nito habang abala siya sa harap ng laptop. Sumasagot kasi siya sa mga kliyente. Halinhinan silang magtrabaho ni Mira. Hindi niya rin naman kasi pwedeng asahan palagi ang kanyang mga kapatid. Pumapasok ang mga ito sa eskwelahan. Mabuti na lang talaga, pumayag na ang mga magulang ni Mira na sa kanila na tumira ang dalaga. Nahihirapan kasi sila kung umuuwi pa ito sa bahay nito. Kaya mas maiging mag-live-in partner na lang muna sila. Hindi rin naman sila tabi sa kama. Siguro, dahil sa ginagalang niya ang kanyang girlfriend at ayaw niya rin namang gawin iyon sa bahay ng kanyang pamilya. Busy pa sila palagi sa negosyo. May biglang naisip si Danilo. Try kaya nating magbukas ng negosyo. Magtinda tayo ng mga lechong manok. Pinunasan ni Mira ang amos niya sa bibig. Kaya mo pa ba? Saka kasalukuyan mong pinapagawa itong bahay ninyo. Baka kapusin ka. Tinigil muna ni Danilo saglit ang trabaho at naglalambing na yumakap kay Mira. Susubukan lang naman. Malay mo, 'di ba? Sa loto nga wala akong takot matalo. Dito pa kaya sa bibigyan naman natin ng effort at matinding plano. Sinubukan na nga nila ang pagtitinda ng mga lechong manok. Pareho silang hands-on ni Mira. Hindi niya na pinatulong ang kanyang inang si Elsa dahil may edad na rin naman ito. Pinag-aralan nila ang lahat. Mula sa timpla, tamang pagluluto, pati sa mga posible nilang competitors. At sino bang mag-aakala na ang isang branch na sinimulan nila, marami ng branch sa buong Pilipinas. Hindi niya masabing madali, mahirap at matagal pero naabot niya na ang kanyang pinapangarap. Hoy Danilo, huminahon ka nga. Sobrang kinakabahan ka na. Sabi sa kanya ni Mira at inayos ang kanyang buhok. Napalunok si Danilo. Kinakabahan ako kasi first time kong ma-interview. Hindi naman ako katulad ng ibang negosyante diyang formal kumilos.
Baka pagtawanan ako. Mahinang tumawa si Mira. Bakit ka naman pagtatawanan? Bakit? Naabot ba nila ang mga bagay na naabot mo? Ano naman, ikaw yan. Hindi kasi Danilo na nakilala ko kung hindi ka maloko, corny at tawa ng tawa. Ipakita mo lang sa lahat kung sino ka. Kung alam mo lang kung gaano karaming humahanga sa'yo, sino ba naman kasing mag-aakalang isang security guard na nagpapapansin sa akin at tumatawag sa akin palagi ng Bebe Labs, magiging successful na negosyante at #1 leading supplier ng mga manok dito sa Pilipinas. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Danilo. Hindi lang ako, ikaw rin mahal. Malayong narating natin. Sinamahan mo akong mangarap. Kahit nung bumagsak ako, nanatili ka pa rin sa tabi ko, Mira. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ginawa ko yan kasi malaki ang tiwala ko sa'yo at mahal na mahal kita. Kaya wala ka dapat ipangamba sa interview na to. Hindi mo alam kung gaano ka sobrang husay at nakaka-inspire. Nang magsimula na nga siya sa interview, katulad ng sabi ni Mira, naging totoo siya sa kanyang sarili. Nakilala siya ng mga tao. Kahit naman yumaman na siya, nanatili siyang mapagkumbaba. Makikita pa rin siya sa daan, simpleng shorts at tsinelas ang suot. Ganon din si Mira. Kapag nagde-date sila, minsan kwek-kwek lang, masaya na sila pareho. Kanina, tinanong ka sa interview, nasabi mo yung about sa nawala mong lottery ticket. Nanghihinayang ka pa rin ba? Tanong ni Mira sa kanya habang nakasakay sila sa sasakyan. Umiling si Danilo. Hindi na. Simula nang mawala yon, parang naging blessing in disguise na rin. Tumigil ng bisyo ko sa pagtaya sa loto. Tapos, nabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. At higit sa lahat, pinatulan na ako ng Bebe Labs ko. Mas higit pa lahat ng meron ako ngayon kaysa sa jackpot sa loto na muntik nang mapapunta sa akin. Tumango si Mira at inabot ang kanyang kamay. Masaya ako para sa'yo, pero hindi ka na ba nag-iisip kung paano nawala ang ticket na yon? Sandaling natahimik si Danilo. Bigla niyang naalala si Emilio na biglang nawala. Ayaw niyang magbintang, pero tumutugma talaga ang lahat ng nangyari noon. Bukod sa pamilya ko, may isang tao pang nakakakabisado ng mga numerong palagi kong tinatayaan sa loto. Sa tingin ko, si Emilio ang kumuha nun. Marahang pag-amin ni Danilo. Tumango naman si Mira. Ako rin mahal, yun din ang tingin ko. Bigla siyang nawala. Pero ayoko magsalita kasi kaibigan mo siya. Hinayaan ko na lang na ma-realize mo. Bumuntong hininga si Danilo. Hayaan mo na. Kung siya man o hindi ang kumuha, dadalhin na yun ang konsensya niya. Hindi ko na pinaghihinayangan yung jackpot. Siguro, nasaktan lang ako sa ginawa niya sa akin. Halos ituring ko na siya na parang kapatid at kaya niya pala akong traidorin ng ganun. Yun na lang ang tanging kanyang pinaghihinayangan, ang kanilang pagkakaibigan. Para lang sa pera, nagawa siya nitong traidorin. Pero kung siyang papipiliin, kung may masasaktan man siyang mahal sa buhay, mas pipiliin niyang itapon na lamang ang pera. Magpo-propose ka na kay ate? Hindi na ituloy ni Neri ang gustong sabihin nang takpan ni Danilo ang kanyang bibig. Panira talaga ng plano ang kanyang mga kapatid. Baka marinig pa ni Mira ang kanyang plano. Oo, sinasabi ko sa inyo kasi magpapatulong ako. Surprise nga tapos talakasan yung mga boses nyo. Sermo niya sa mga kapatid. Niyakap siya ng kanyang ina. Masaya ako para sa'yo. Gustong gusto ko si Mira na mapangasawa mo. Salamat po, Nay. Wala naman po akong ibang naiisip na ibang babaeng pakakasalan kundi si Mira lang. Masusing plinano ni Danilo ang proposal. Alam niyang mahilig si Mira sa mga sorpresa. Sa tulong ng kanilang mga pamilya, inayos ni Danilo ang isang magandang setting sa grocery store. Doon nagsimula ang love story nila, kaya inupahan niya pa yon. Pagdating nila sa grocery store, napansin ni Mira ang pamilyang napaligid at napangiti ito. Wala itong ideya. Inayan niya lang itong mag-grocery. Walang make-up at nakapantulog pa ito. Sandali lang, parang walang masyadong tao, saka bakit parang bihis na bihis ka? May pupuntahan ka bang meeting mamaya? Tanong ni Mira sa kanya habang naglalagay ng mga delata sa cart. May mangyayari kasi. Nakangiting sabi ni Danilo. Kumunot ang noo ni Mira. Kumunot ang noo ni Mira. Hinawakan ni Danilo ang kamay ng dalaga at dinala ito patungo sa pinalamutian na pasilyo. Lumabas ang mga employee ng grocery store at may mga hawak na lobong hugis puso. Lumabas na rin ang kanilang mga pamilya. Ano to? Gulat na tanong ni Mira. Humalakak si Danilo. Ano sa tingin mo, Bebe Loves? Hinampas siya ni Mira. Hoy Danilo, hindi nakakatuwa. Anong ginagawa mo? Mira! Panimula ni Danilo, puno ng emosyon ng boses. Dito nagsimula ang love story natin. Kaya gusto kong saksi ang grocery store na to.
Nagpapapansin lang ako dati. Ang sungit mo. Pero ngayon, hindi ko na nakikita ang buhay ko nang wala ka. Bahagyang napaatras si Mira. Baliw, seryoso ka ba? Nakakainis ka. Nakapantulog pa ako. Wala akong ideyang gagawin mo to. Hindi man lang ako nakapag-ayos. Nakakahiya. Nanlaki ang mga mata ni Mira sa gulat at saya nang lumuhod si Danilo. Nangingilid ang luha sa mga mata nito nang inilabas ni Danilo ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya yon upang makita ang isang singsing na may diamante. Mira, makakasalan mo ba ako? Tanong ni Danilo. Nanginginig ang boses sa pag-asa at pagmamahal. Kinuha agad ni Mira ang singsing at isinuot. Kahit wala to, malaking yes na yes ang sagot ko. Nakakahiya talaga, Danilo. Ang pangit ko ngayon tapos pinapaiyak mo ako ng ganito. Natawa siya, tumayo. Niyakap niya ng may paglalambing si Mira. Kailanman, hindi pumangit sa kanyang paningin ang kanyang mapapangasawa. Kinagabihan, nagtipon silang lahat para sa isang pagdiriwang. Nilibre niya lahat ng employee sa grocery store. Kapag nakikita niyang pinagmamayabang ni Mira ang singsing sa mga kaibigan nito, napapahalakhak na lang si Danilo. Salamat sa ginawa mo ngayon. Ang laki ng diamante nito. Magkano kaya? Joke lang. Biro sa kanya ni Mira. Tumawa siya at hinalikan ito sa noo. Wala akong ibang hinahangad kundi ang bumalik tayo sa kung saan tayo nagsimula. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka sa buong buhay ko, Mira. Pasensya na, natagalan. Gusto ko kasing maayos ang lahat bago bumuo ng bagong pamilya kasama ka. Hindi na rin pinatagal at kinasal na sila. Wala pang isang taon, nabuntis na si Mira. Minsan, naiirita siya sa mood swings ng kanyang asawa, pero nagpapasensya siya. Alam ni Danilo na hindi naman puro sayang pagsasama nila. May mga away din, pero hindi natatapos ng isang araw na hindi sila nagkakabati ulit. Mahal, anong ginagawa mo rito? Tumutulong ka na naman ha. Sinabi nang sa loob ka na lang ng kwarto. Sermon ni Danilo sa kanyang asawa. Nagpatuloy si Mira sa pagre-repack ng pagkain. Pwede ba, Danilo? Buntis lang ako, hindi ako baldado. Gusto kong gawin to, hindi na nga ako sasama sa pamimigay ng pagkain sa labas. Bumuntong hininga na lang siya at niyakap sa bewang si Mira. Nakaugalian na nila yon. Isang beses sa isang buwan, naghahanda sila ng pagkain at grocery para ipamigay sa mga tao. Paraan na rin nila para ibahagi ang blessings na kanilang natatanggap. Maya-maya'y umalis na rin siya para pumunta sa trabaho. Nagmamaneho siya sa kanyang sasakyan papunta sa opisina. Pumunta muna siya sa gasolinahan para magpagas. Paglingon niya sa kanyang gilid, umawang ang kanyang bibig. Emilio? Tanong niya sa dating kaibigan. Umawang din ang bibig nito sa gulat. Umiwas agad ng tingin. Tinanong lang nito kung anong gasolina. Nagulat lang siya na makita roon ng lalaki. Huling tingin niya sa social media ng mga ito, pa-travel-travel ang mga ito sa kung saan-saan lugar. Kaya nga malakas ang kutob niyang ito ang kumuha noon ng kanyang lotto ticket. Nabalitaan niya rin na nalulung ito sa kasino. Pero mukhang sa bisyo rin. Sobrang payat ni Emilio at humpak ng mga pisngi. Bago niya pa maisarang bintana, narinig niyang sinabi nito. Sorry. Natigilan siya. Nagkatinginan sila. Kahit hindi nito sabihin, alam niya kung para saan ang sorry na yon. Tumango na lamang si Danilo. Hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob. Masyadong maikli ang buhay para magalit pa siya sa dating kaibigan. Inabot niya sa likod ang isang basket ng grocery at ibinigay kay Emilio. Para sa empleyado ko yan, pero ibibigay ko sa'yo. Ikumusta mo na lang ako sa mga inaanak ko. Hangad kong maging maayos ang buhay mo. At sa susunod, lumaban ka ng pata sa buhay. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Emilio. Salamat. Tipid siyang umiti at sinarado ang bintana. Nang makaalis na si Danilo, iniwan niya na rin ang anumang sama ng loob at panghihinayang. Hindi siya maghihigante dahil wala namang maidudulot na maganda yon. Diyos na rin naman kasi ang kumilos para sa kanya. At kahit ginawa siya ni Emilio ng masama, hinihiling niya pa rin na malaman nito muli ang daan patungo sa paggawa ng mabuti. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.